Ohoy, magandang gabi. Tayo nandito na naman at kaganapan sitwasyon sa buhay-buhay. At tayo nagpapasalamat sa ating mga anghel sa langit at ang ating mga ancestor at ang universe at ang ating mahal na inang saklolo at ang mahal na pong Nazareno. Viva Nazareno! Araw ho ng Nazareno ngayon. At tayo nagbibigay lamang ng pagpapugay sa Kanya sapagkat ay araw niya tayo humiling ng ating mga sakit at karamdaman o anumang negatibong enerhiya o anumang masasamang bagay na sa atin ay binabato, ay lahat yan ay hindi natin tatanggapin sapagkat ang paniniwala natin sa mga anghel sa langit, ang mga anghel na katuwang ng ating mahal na Ama at mahal na Inang Saklolo ay gumagabay sa atin at tayo ay bibigyan ng lakas na hindi umayaw at patuloy na lahat ng depression at anxiety na ating naranasan noon ay hindi na mangyayari sa ating buhay sapagkat tayo ay naniniwala sa pangalan ng Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, at ang ating puso at isip at damdamin ay Kanyang itinatama tayo sa ating landas na dapat natin tahakin at iwanan ang mga nakaraan at ang mga bagong darating ay harapin natin sapagkat ang mga nakaraan ay masalimuot at masakit man ang ating naramdaman, ngunit tayo ay nandirito nagbibigay ulit ng masaya at maayos na paghaharap sa ating kapwa-tao at wala nang tingaling-aling sa ating isip at ang mga nagagawa natin na ang ating tungkulin ng maayos at wala nang mga bagay na gumugulo at tayo ay nasisilip, pati ang date ay nagkakamali tayo. Grabe ang ating mga naranasan sa mga sitwasyon at kaganapan sa ating buhay. At tayo ay binibigyan lamang ng maayos na tamang pag-iisip ngayon ng ating mahal na Ama. At tayo ay wala tayo ngayon sa Quiapo sapagkat ay oras ng ating trabaho. Tayo ay 24 oras nagagampanan ng ating tungkulin. At kahit nag-iisa tayo, pinagpupuri at pinagpupugay ko po ang ating mahal na Amang na sa langit at ng mahal na poong Nazareno universe. Give me all your support and blessing to me. Ang pag-ibig ay darating at darating na lamang yan kung ito'y uukol at bubukol. Hindi ko na muna iniisip ang mga bagay na yan sapagkat tayo ay kailangan munang ayusin ang ating buhay at ang ating sitwasyon at kaganapan sa ating at ang lahat ng mga sakit at daramdaman natin ay pinapasa Diyos na natin ang lahat ng ito at tayo ay maging maayos palagi. Yan ang importante, masaya kahit tayo nag-iisa. At lahat ng mga negatibong enerhiya na yan ay binabalik natin sa mga taong nais tayong gambalain at guluhin ang ating isip at puso at damdamin. At tayo maging patuloy lamang na magbigay ng kaligayahan at kasiyahan sa kapwa. At ang mga negatibo at mga masamang elemento, masamang bunganga ay hindi natin nais tanggapin yan sapagkat tayo kailangan lang natin ay maging mabuti na lamang sa kapwa at always be happy and do not afraid to what you want to made. Okay? At tayo ay nandirito upang magbigay lamang ng konting pasilip sa ating konting pasilip, napakadami na ng pasilip ko, no? Hindi, tayo magbibigay lamang ng isang salita at tayo ay magbibigay lang pala ng salita tuloy ng konting trivia. Lagi tayong magdarasal, magpasalamat sa Panginoon, ano man ang ating nakakamtan, meron man o wala. Lagi tayong manalangin at makontento sa anumang meron tayo
at hindi natin kailangan manggamit o manggansyo o magnakaw para lang mabuhay, maging patas tayo sa buhay. Alam nating mahirap ang buhay ngayon. Kung may sipag at may tiyaga ay mabubuhay tayo. Hindi natin kailangan magbigay ng gumawa ng masama pala, magbigay tuloy. Magbibigay tayo kung meron tayo. At huwag tayo magdamot kung meron man tayo. At may nakikita tayong nahihirapan, kahit papaano tumulong tayo. Hindi natin kailangan lahat ng bagay na meron tayo ay sasarilin lang natin. Kung tayo nakakaangat at medyo may ginhawang nakakamtan at mayroong biyayang na nagkakaroon, i-share din natin sa kapwa natin, lalo na't mga humihingi at naglilimos. Nasa sitwasyon ng tao yan kung ikaw magbibigay o hindi. At lagi mong tatandaan, lagi nating tatandaan, ikaw man o ako, nino man, ang magkaroon ng isang biyaya at blessing sa buhay, ay kailangan natin ibahagi at i-share ito. Hindi natin kailangan itong pagyamanin. Oo, pagyamanin natin, pero magbigay tayo ng share sa iba. At ang mga nakakamtan natin ay share yung, di ba sabi nga, share your blessing para mas lalo tayong gigyan ng biyaya. At number 1, makontento kung ano man meron tayo sa ngayon. Hindi naman lahat ngayon ay ganito tayo o ano man ang sitwasyon natin sa buhay. At kung ito'y pagsisikapan natin at bibigyan natin ng halaga ang nais natin gawin sa buhay, ay makakamtan natin na hindi habang buhay ganito ang ating sitwasyon at buhay na ating sa ngayon, di ba? Hindi natin kailangan na okay, pwede na to. Pwede na to kung ikay single o binata o dalaga pa. Pero kung ikay pamilyado o ano man ang kailangan talaga ng sipag at diskarte. At hindi lang kailangan na puro lang ang tawag dito sumbatan o ano man ang kunyari senaryo yan kunyari kayo mag-asawa o mag live-in partner, hindi mo kailangan isumbat na ano man ang naibibigay mo sa kapwa, sa kanya. Dahil ang pagmamahalan hindi naman nasusukat yan Hindi naman kailangan na puro panunumbat o ano man ang binigay mo, hindi mo kailangan isumbat sa tao. Dahil husa mong ibinigay yun kasi mahal na mahal mo ang isang tao. Hindi mo kailangan na magbigay ng salita at pangungonsensya o anumang dapat na sabihin o anumang upang makontrol mo at mahawakan mo siya sa liig at matakot na mawala. Isa tong mind tricks o isang gawain ng narcissist, di ba? Kaya ang pagmamahal hindi kailangan sinusumbat. At ito'y tinatanggap mo kung ano ang sitwasyon at kaganapan sa ngayon sa kanyang buhay. Hindi naman habang buhay ganun ng isang tao. Dahil siguro may pinagdadaanan, may mga problema. At hindi mo kailangan manumbat, di ba? Ang pagmamahal hindi sinusumbat yan. Kaya nga nilikha ang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, tanggap mo ang bawat ang buhay at buhay niya at buhay mo. Hindi mo kailangan na isumbat sa'yo, sa kanya, ang mga binigay mo, ang mga nagawa mo. At husa mong binigay yan di ba? At tayo nagbibigay lamang ng isang senaryo at ang maging kontento at sapat sa ano man ang buhay natin ngayon ay isang bagay na yan na pinagpala ka na ng Panginoon at nakakain ka ng 3 beses sa isang araw na lahat ay kahit papano ay nabibili mo kahit wala kang trabaho, di ba? O sa diskarte lang, sa online lang kaya mo nang dumiskarte, di ba? Lahat ng bagay ay pag pinagtiyagaan at ipinukusan mo magkakaroon ng tiyaga. Ako hindi ako kontento sa aking buhay. Kaya ito nagbabaka sakali ako ng nagbablog-vlog ko At totoo lang ay ilang taon na akong ganito, security at nag-iisa kahit may
may pera, nauubos din. Dahil wala eh. Walang nagkukontrol, walang umahawak sapagkat ay minsan tayo natutukso sa mga maling ginagawa, di ba? And ngayon ay tayo ay nagkakaedad na at kailangan natin i-focus ang sarili natin sa pag-iipon hanggat tayo ay nandirito sa ating trabaho habang tayo nag-iisa. Kailangan na kontrolin na lahat ang paggamit ng pera sapagkat ang pera talaga ay mahalaga kung ito ay gagamitin mo sa tama at hindi kailangan na bilili ka ng banda ng ganito, bili ganyan na hindi naman kailangan, di ba? Maglaro ng kung ano-ano, magsugal. Yan ang ating yan ang ating minsan ay libangan lamang. At dati lulong tayo dati noon ay ngayon nga hindi na nga tayo naglalaro, ilang na December pa tayo huling naglaro. Ngayon ay hindi naman tayo adik sa mga bagay na kasasama natin. Dahil lahat ng bagay na nakaka-addict ay kayang kontrolin, nasa tao yan. Hindi mo kailangan na magpadala dyan. Kasi ikaw pa rin ang magdadala sa sarili mo eh. Kung ikaw man ay ano man ang bagay na kinaadikan mo, ay lahat yan ay kaya mo alisin. Sapagkat alam mo, ikasasama mo, ikakaperwisyo mo, ikakalaspag mo, o ikakasakit mo, kailangan mo nang alisin ang mga bagay na alam mo na hindi maganda sa katawan, di ba? Kaya ito na lang ating payo ha. Tayo nagbibigay lamang ng mga konting konti, pero ang dami na nasabi. 11 minutes na tayo, magto 12 minutes na. Nagbibigay lang tayo ng mga sitwasyon at kaganapan na dapat natin pagpahalagaan ang isang bagay na sapat at kontento. Okay? Lagi kong inuulit yan sapagkat may mga tao talagang natutukso. Oo, na hindi sapat at kontento sa anuman meron sila ngayon. Paano ka magiging kaaangat kung aasa ka lang sa iba, di ba? At ang gusto mo ikangat mo ay iaasa mo lamang, di ba? Kailangan mo rin magsipag at magtiyaga. Hindi kailangan gumamit ng tao upang ikay magkaroon ng okane. You know, okane? Okaninay. Pera, di ba? Kaya maging lang tayo, tapat lang tayo sa ating ginagawa at maging totoo at wag mang lamang. Yan lamang. At ikay hindi habang buhay kontento, sapat at aangat ang buhay natin, di ba? Hindi mo kakalain minsan pagtaya mo ng loto tumama ka, di ba? O di ba? Yung buhay sugal nga talaga minsan kailangan mong sumugal, di ba? Kung ano man yan, o buhay sa pag-ibig, buhay sa pamilya, o anumang desisyon, kailangan mong isugal para malaman mo ang totoo at malaman mo ang mangyayari at kaganapan. O, di ba? At lahat talaga ng buhay ay sinusugal, hindi mo kailangan gumamit ng isang bagay na kayo ang magmamanipula sa tao. Di ba? Ano lang ho yan, senaryo lang natin yan. Kasi may mga ganun talagang tao minsan gusto nilang sila ang maging hari at maging reyna at ikaya maging alipin lamang. Di ba? Paano ko nang halimbawa kayo sobrang yaman na, siguro pag ayaw mo na sa isang tao ipapapatay mo na kagad. yung simpleng mamamayan ka lang na meron kang kinabubuhay at meron kang sariling bahay at para ka nang umastay, kala mo matapobre ka na maghusga, maggawa ng mga bagay na ikasasama ng isang tao, di ba? Kaya tayo lagi lang maging tapat at totoo sa ating ginagawa. At lahat yan blessing tayo ng Panginoon kung ikay totoo lahat ang ating ginagawa sa buhay. Hindi tayo gumagawa ng kamalian at kagaspangan ng ugali, di ba? Yan, ha? Approve at glory to God. At ipapayo lamang sa mga ating mga nangyayari sa buhay-buhay, ha? Kontento at sapat at huwag mong matutukso sapagkat ang tukso ay isang kapahamakan din yan sa ating buhay. Inuulit ko lang po yan at tayo ay nagbibigay lamang ng payo sa ating mga
nakikinig at nanonood. Glory to God. Namaste. Domo. Shimasen. Hi!